Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawin po nating napaka-crunchy at napakasarap na dessert ang leftover na rice. Tara, start na po tayo! But don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Thank you! Gagamitin po natin yung mga leftover po na rice, ang mga bahaw po. Para po hindi masayang yung mga kanin na tira po natin, gawin po nating dessert. Umpisahan na po nating durugin po yung kanin para po ibilad. Kailangan po maganda po yung pagkakahiwa-hiwalay po ng kanin po para madali po siyang mabilad. Sa ating pagbibiladan, kailangan i-spread po natin yung kanin. Pero kung maganda po yung sikat ng araw, kahit na hindi po ma-spread masyado, madara-dry po naman po siya. Mas maganda po kung ilagay po natin sa ating bubong o kaya yung paglalagyan po natin stainless o kung hindi naman po yung plastic po para mas madali po siyang matuyo. Pag nailagay na po natin sa ating pagbibiladan, tara, ibilad na po natin. Maganda pong magbilad kasi mainit po yung panahon. Mga 3 hours lang po, dry na po yung kanin. Kagaya po dito sa Middle East, kahit ipaibabaw lang po sa may upuan, madali na po siyang matuyo kasi napakainit po yung panahon. Medyo hapon ko na po siyang binilad, pero tingnan nyo po, ang bilis niya pong natuyo. Kagaya po niya, napaka-dry po yung kanin. Kailangan po, dry na dry po talaga siya. Kasi pag hindi po na dry, hindi po siya magpa-puff. Start na po tayong magluto. Kailangan po, painitin po muna natin yung kawali. Bago po natin ilagay po yung ating dry na kanin po. Ganyan po siya pag naluluto po siya. Diba po, ang ganda, nagpa-puff po siya. Once na nag-puff na po siya, kailangan po hanguin na po natin para hindi po siya masunog. At sa ating paglalagay po, hindi po dapat madami po. Kunti-kunti lang po para maganda po yung pagkakapuff po ng ating rice. At kailangan po, pabayaan po muna nating mag-puff po lahat yung rice bago po natin haluin. Para po maganda po yung pagkakapuff po nila. Same procedure lang po hanggang matapos po yung ating lulutuin. Hanguin po agad para hindi po masunog po yung ating puff rice. Kailangan po ilagay po natin sa strainer po para matanggal po yung excess po na oil niya. Kung wala po naman tayong strainer, pwede naman pong ilatagan po natin ng papel para po sipsipin po ng papel yung oil. Sa ating kawali, nilagyan ko po ng tubig. Tapos, ang gagamitin po nating sugar ay muscovado sugar. Brown sugar po talaga siya. At nilagyan ko na po yung kawali at hinalo ko po hanggang po matunaw po yung ating sugar. Hayaan lang po natin kumulo po ng kumulo. Haluin lang po natin ng haluin para lumapot po yung sugar. Halo-haluin lang po natin para hindi po masunog po yung gilid po ng ating kawali at hindi rin po masunog yung ating sugar. Pag ganyan na po yung bubbles po ng sugar, okay na po siya. Kailangan na lang palaputin natin konti po. Pagkagaya po niyan, ganyan na po yung texture po ng ating sugar, malapot na po siya, pwede na po nating ilagay po yung ating puff rice. Pag ilagay na po natin yung puff rice, patayin na po natin yung apoy para hindi po papait po yung ating sugar. At kailangan i-continuous na rin po natin yung paghahalo sa ating puff rice para hindi po magbuo-buo yung sugar po. Kailangan pong haluin po nating maigi para lahat po ng ating puff rice malagyan po ng sugar. Kung wala naman po tayong muscovado sugar, pwede naman po yung white sugar. O kaya yung brown sugar po yung nabibili po sa mga tindahan.
Pag okay na po yung pagkakahalo po ng ating pa-fries, ilagay na po natin sa ating container o kaya sa ating lalagyan para ma-freeze po natin at titigas po konti yung ating pa-fries. Gagamit po tayo ng sandok para may freeze po natin maigi yung ating pa-fries para po magkakadikit-dikit po at maganda po yung kalalabasan po niya. Pwede naman po natin gamitin po yung ating kamay para mas madiin po. Gagamit lang po tayo ng plastic para hindi po didikit yung sugar po sa ating kamay. Pagkatapos po nating i-press po yung ating pa-fries, kailangan po pabayaan po nating lumamig para mas madali po siyang i-slice. Pag wala naman po tayong paglagyan, kagaya po niyan, pwede naman po yung bowl o kaya yung mga plato po na medyo malalim po. Pwede naman po yun. Pag lumamig na po, kailangan na po nating hiwa-hiwain po. Pag hindi po siya malamig na hiwain po, magkakahiwa-hiwalay po. Hindi po siya mahihiwas ayon sa gusto po natin. Tara, hiwain na po natin. Bali, hiniwa ko po siya into square na maliliit po. Gumamit po ako ng slicer po, kagaya po niyan. Mas maganda po kung mayroon po tayong ganyan po sa ating bahay kasi mas maganda po yung pagkaka-slice po. Pantay-pantay po talaga siya. Kung wala naman po tayong ganyan, pwede naman po yung normal po na kutsilyo lang po. Pwede naman po yun. Basta, pantay-pantay lang po yung pagkakahiwa. Okay na po yun. Kung gusto nyo po ng maliliit po na square, na mas maliit po dyan, o kaya mas malalaki po dyan ng hiwa, pwede naman po. O kaya gagamit po kayo ng may design, yung pa-heart, o kaya yung triangle, pwede naman po. Kagaya po niyan, malamig na po siya, mas madali na po siyang i-slice. Kasi pag mainit po siya, maghiwa-hiwalay po yung pa-fries. Hindi po siya aayon sa gusto po nating i-slice. Ganyan lang po gumawa ng pa-fries. Ganyan lang po gumawa ng napaka-crunchy na pa-fries. Pwede na rin po siyang pang-snack at pwede po siyang pang-dessert. Hindi na po masasayang yung mga bahaw kasi pwede na po siyang iluto kagaya po ng pa-fries. Hindi na rin po maitatapon kasi hindi na po masisira yung ating mga bahaw kasi pwede na po nating lutuin kagaya po niyan. Pagkatapos po nating hiwain, pwede po nating ilagay po sa mga bottles po. Matagal po siyang masira. Kagaya po niyan, ganyan po, ilagay po natin sa mga bottle po na ganyan, garapon. Habang nanonood po ng movies, pwede po siyang pang-snack. Pag may dumalaw po din tayong mga friends, pwede po natin kainin habang nagkikwentuhan. Sana nagustuhan niyo po ang ating video for today, ang ating pa-fries. Don't forget to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell po para sa susunod ko pang mga videos. Salamat po! Thanks for your time and thanks for watching!